Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyo lahat. This is Chandra Mama Sagari Channel, a faith healer, also mata reader. So ngayong hapon, natatigan natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a monthly gabay for the month of November 2024 for the sign of Sagittarius. So Sagi. Welcome to my channel. Ano kayong messages, advices ng spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kano kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Sagittarius ang ating mga hagilap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. Of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads. Naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, legleg nag-uumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Sagittarius? So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Sagittarius ang ating mga hagilap? So guys, ito na. Tutunghayan natin at bubulubugin natin yung eksena yan. Angel Spirit, please give information po. So this is something magician. Oh, this is something manifestation. May mga bagay na unti-unti mo na maisa sa katuparan. May mga bagay na unti-unti nang mailalahad sa iyo. There is something magician for the power of God. Maaaring ipagkaloob na sa iyo mga bagay na hangarin or kagustuhan mo, no? Kumbaga sinasabi ng magician, this is something creations with God na in all aspects, no, maaring ma-manifest or mapagkaloob na sa iyo. And this is the Queen of by confident. Queen of Wands, nire-represent with an empowerment, no, confidence, no? Kailangan maging malakas, maging matibay. Kailangan mong lakasan ang loob mo. And because this is something King of Wands. So Queen and King of Wands, so something information with both ano to guys, no, masculine and feminine energy. Kaya kumbaga sinasabi dito, parehas kayong ng person, mamaaring parehas kayo dito na Sagittarius. This is something King of Wands, something vision. Unti-unti mo na makikita lahat ng mga posibleng maganap or posibleng mangyari. Kumbaga ang lakas loob mo na alam mo sarili mo yung ginagawa mo. And of course, dyan mo mapagtatagumpayan yung mga bagay na gusto mo. No? Kumbaga, yung plano mo, pangarap mo, and there's the work with the travel. Na maaaring makapag-travel ka rin. And this is something information, guys, na maaaring may sakatapanan mo na. And because this is something Ace of Wands, wow, this is something a new project, new plans, and new beginning coming in for you. This is something creative expressions. Now, maaaring makagawa ka ng mga bagong ideas, bagong opportunities, gano'n. So, let's see, additional messages. So, this is a Ten of Wands, something burden. Maraming obligasyon, maraming responsibilidad. Maaaring, ito yung bagay na nagsisilbing pasakit o pasanin sa buhay mo. No, you are also a breadwinner. No? Kung magano ka dito, supporters or something na ikaw yung nagsusuporta, no, sa family mo. And because the magician represents the Six of Wands for us, oh wow, this is something, victory is yours. Magtatagumpay ka sa kung ano man yung plano mo. No, lahat ng mga plano mo, lahat ng gusto mong gawin, may isa sa katapanan mo yan. There's a talk of the partnership. No, kailangan mo lakasan ng loob mo, pagkikipag-partnership, pakikipag-usap, pakikipagtalakayan, pakikipag-transactions, guys. Just be aware, no? What is the King of Wands? The King of Wands represent what? The Ten of Cups. So something happiness. Magiging masaya ka dito, magiging maligaya ka this time. Now, itong bagay na ito, yung magbubukas sa kaisipan mo na, kumbaga, 5 years, 10 years from now, asa ka na sa situation, kumbaga, nagkakaroon ka dito ng something, possibilities, ideas. No? Kumbaga, tinitingin mo ni sarili mo na kumbaga malayo na yung nalalakbayin mo, or kumbaga ito yung mga plano ko, ito yung kailangan kong gawin. Kumbaga there's something set na nakaset na siya, naka-organize na siya. There's something the word card represent the Eight of Wands, something in past communication and fast movement. So may mga bagay dyan na magtutupad na, no, ng mga pangarap mo. So, maaaring may magkaroon ka rin dito ng travel, guys, no? There's something, a transaction, messages, phone calls. What is the Ace of Wands? Represent that everything is fine. So, kumbaga, kumbaga, ang dami mong pinagdaanan, pinipilit mo pa rin maging okay, no? Kumbaga,
gumagana pa rin yung utak mo kahit nagulong-gulo ka na sa situation. And there's a Knight of Wands for resilience. Ito yung sinasabi, no? Maging tahimik ka lang sa ginagawa mo, and there's a resilience. At the same time, pagtsatsaga, no? Kailangan mo magtsaga sa kung ano man yung mga bagay na ginagawa mo. May isa sa katuparan mo kung ano man yung mga bagay na pinapangarap mo. Kumbaga, matatapos na tong obligasyon at responsibilidad mo. The Magician and the Six of Wands represent the Ten of Swords. Something a backstabbing betrayal, no? Kumbaga, napapalibutan ka na sa butahe, manluloko, mag-ingat ka lamang, no? What is the Queen of Wands and of course the Two of Cups? Nire-represent with the Ace of Swords with the breakthrough. Magtatagumpay ka sa anumang larangan to. Maring kumbaga about sa partnerships, kumbaga basta sinasabi lakas loob mong kayanin at lakas loob mong tuparin ko ano man yung mga bagay na gusto mong gawin, no? Alisin mo yung takot at pangamba mo dahil hindi yan makakatulong sa'yo para sa pag-abot ng pangarap mo. There's the King of Wands and the Ten of Cups represent the Knight of Swords with the success driven. Na magsasucess ka. Sinasabi sa'yo dito, buksan mo ang isip, pananaw mo sa lahat ng mga bagay na makakatulong sa'yo para tingnan mo yung sarili mo for development or transformation, no? Kumbaga, baguhin mo na yung pananaw mo, baguhin mo na yung kaisipan mo sa mga toxicities, sa negativities. Kailangan, kumbaga, surrender mo sa ating Panginoon lahat ng mga bagay na alam mo sa sarili mong hindi mo kontrolado, no? Bibilis siyang takbo ng eksena. What is the word ko in the Eight of Wands? Represent the Four of Pentacles, so saving money, you know, protect your power, protect your energy. Alisin mo yung luho, vision nyo dito dahil hindi siya nakakatulong, no? Bagkos nakakagawa pa siya ng blockages, ng frustrations, kaya nag-i-stress ka. Dahil imbis na save mo yung ganong scenario, ang nangyayari, more spending, no? More gastos, more fine, ganon. Kung magating na being wise decision dapat, no? What is the Ace of Wands? Because everything is fine. So, nire-represent with the Moon card for truth reveal. So, ilalantad sa iyo kung ano man yung mga bagay na katotohanan sa pag-abot nito. Kumbaga, kahit na, sinasabi dito parang no, kumbaga kahit pagod ka na, kahit nahirap ka na, itong bagay na to yung magbubukas sa kaisipan mo na ilalaban ko pa, no? Kumbaga may mga ideas ka pa na alam mo, ayun yung alas mo sa pag-abot ng pangarap mo. What is the Ten of Wands? Because the Nine of Wands. So this is the Sun card. See, after this burden, this is something resilience or something resilience na kailangan magtiyaga ka sa kung ano man yung mga bagay na meron ka. And there's something low-key na kailangan maging private ka, no, for the success of your life, no? Hindi pwedeng lantaran, hindi pwedeng bulgaran kasi maraming tao sa paligid mo na nakatingin sa iyo. Hindi mo alam kung may inggit to or something na meron silang crab mentality. So, kailangan mong linawin at maging maliwanag sa utak mo na hindi lahat na nasa paligid mo ay susuportahan ka. And there's the Sun card with a pure positive outcome. Na binibigyan mo yung sarili mo at binubuksan mo ang kaisipan mo sa posibilidad. At itong posibilidad na to yung nagbibigay ng lighter side of your situation. So let's see. What is the outcome? Ang pinaka-outcome is the Three of Wands. Waiting for soul, waiting for a ship. Ito na hinihintay mong resulta. And this is the Knight of Wands for slowly but surely. Mabagal man sa ngayon, hindi mo man nararamdaman yung proseso at progreso, pero sinasabi sa'yo dito, magtatagumpay ka. And this is the Death card. This is the ending. No? This is the ending of your pain, all of pain. This is the ending for all the struggles, failure, challenges, and this is the become a transformation, rise from the ashes, no? Kumbaga, pagkatapos ng lahat ng bagay na to, ito yung panahon ng pag-angat at pagbuhay ulit ng katawan lupa mo. Galaan. Kumbaga, bubuhayin ng kaisipan, bubuhayin lahat ng mga plano, at bubuhayin ulit ang kalooban mo na maabot tong mga pangarap mo. So, let's see. Additional messages pagdating naman sa finances and career. So this is the Two of Swords with the decision that you need to make. Na kailangan mo na magdesisyon. There's the King of Cups for devoted supportive person. May taong support at gumagabay sa'yo dito. There's an ancestor guides, no? And the Eight of Cups, something and moving on and getting away from this situation. There's something moving forward pagdating sa negosyo, trabaho, hanap buhay. May gumagabay sa negosyo, trabaho, hanap buhay mo. Mahal mo sa buhay na yumao. It's either a father or lolo or kuyas, no? It's a male figure. Additional messages about naman tayo sa love life.
So this is the 7 of Wands that you are also protected. Protektado ka dito. This is something the Knight of Cups will offer. No? May offer dito ang ating angel spirit na maaaring magbigay ng seguridad at practicality sa iyo pagdating sa negosyo, trabaho, hanap buhay. And there's a 3 of Pentacles with the collaborations. Mag-ingat ka na sa pakikipag-transactions, sa pakikipag-coordinate. Dahil hindi sa lahat ng tao, hindi lahat ng tao sa paligid mo ay totoo sa iyo. Mag-ingat ka lamang. About naman tayo sa health. Sa health mo, there's the King of Swords. Stop the pattern. Putulin mo yung unhealthy habits, no? Yung hindi magandang gawain sa kalusugan mo, yung kinakain mo yung hindi masusustansya. And this is something sa 7 of Cups, no? By confusion. Maaring naguguluhan ka, nalilito ka, at maraming opportunity na papasok sa'yo dito. And there's a 9 of Pentacles with a secure. May secure means sarili mo yung health mo, no? Piliin mo yung wasto at tama para sa kalusugan mo. So let's see what is the magical fairy messages. What is the magical fairy messages represent what? Dietary change. So, kailangan mo mag-diet, guys, no? Kailangan mo mag-diet dito para mag-improve din yung health issues mo. And there's a holiday. Ngayong holiday season, maaaring masagot na lahat ng katanungan nyo. At itong susi o daan, no, patungo sa kaliwanagan, no? Magkakaroon ka dito ng realization. And because, kumbaga, disconnect from the world. Let's see what is the synchronicities. And because this is something child. See? Meron ditong bata. And this is a mother. See? Meron ditong, maaring buntis ka or buntis yung asawa mo, na maaring there's a something child involvement here, that there's a creativity. Na maaring siya yung magbabangon sa inyo. Or either itong bata na to ang magiging swerte nyo. No? Or maaring magkaroon ng blessing talaga na panibago eksena. No? Mag-ingat kayo. And there's a something additional messages. Attractions. You are also attracted to anyone. Mag-ingat. And this is something self-care. Alagaan nyo yung sarili nyo dito, guys. And this is unity. Kailangan nyo pagkakaisa. If you are being married, kumbaga kailangan nyo dito, guys, ng pagkakaisa sa inyong dalawa ng mga asawa. No? And there's an autumn with harvest time. Mag-harvest kayo at this moment. Malapit na. Malapit na ang panahon ng pag-aani. Ganun. Excuse me, guys. Romance Angels for Mystic Love Oracle deck. Oh my God, this is something ghosted. Na meron dito, mag-ingat kayo ha. Kumbaga meron dito nag-ghosting. And there's a parties with the third parties. Mag-ingat din kayo. And there's a magnetic attractions, no? Meron dito, guys, passion sa isa't isa. Or kailangan nyo ng, kumbaga yung intimacy ng isa't isa. Kung may kailangan nyo ng time sa isa't isa ng person mo. And of course, this is marriage. Mayroon talagang kasal o ikakasal, ha? What is additional messages with an angel spirit? For angels answer represent what? And then ask your angels, no? Kumbaga, humingi ka ng gabay sa ating angel spirit. And because this is something abundance, kasaganahan. Oh, magkakaroon ka ng kasaganahan dito. And within the next few months, sa mga susunod na buwan, no? Magkakaroon ng mga pagbabago, gano'n na maaaring magdala sa iyo ng unti-unting pagbangon, no? And of course, sa chakra, there's a soulmate connection. Maaring soulmate kayo ng person mo. And there's a confusion na may mga parte na pa sa buhay mo na naguguluhan ka. No? And there's a joy. Huwag ka mag-alala, magiging maligaya ka na rin. Additional messages. What is additional messages? Believe and trust. So, kailangan maniwala at magtiwala sa ating angel spirit guides. And this is something, focus upon divine perfect health. So, see, sinasabi ko sa'yo, kailangan mag-focus sa health mo. No? Marami kang nararamdaman, guys. Tumutok ka dyan sa health mo. Additional messages with an angel spirit. There's a dancing movement. No? Kailangan mo talaga ng exercise. And there's an orange, no? There's a change. Baguhin mo na yung, yung ginagawa mo. Unhealthy habit. And there is a spirituality with something spiritual. So, may mga bagay na nangyari sa buhay mo. There's something na plano ng ating Panginoon. No? Magtiwala ka lang. Magdasal ka rin daw. Okay. Bibigyan linaw na yan sa'yo. Kumbaga, kailangan mo lang talagang ng unwind. No? Kailangan mo lang talagang pumunta sa isang lugar ng tahimik para makapagnilay-nilay, makapagmuni-muni. And there's hostilities. Protect your power, protect your energy. And door to the value. See, I told you, malapit na yung harvest moment. Maganda na kayo. Malapit na. What is the Monsology?
it's time to release negativity. Alisin nyo yung mga negativities, no? Toxicities. Ito yung mga bagay na kailangan nyo pakawalan. And you are good enough. No? Sapat ka naman daw. And don't let your past hold you back. No, wag mo na balik-balikan yung nakaraan. Naku, magiging blockages yan. Kaya, kailangan deadma. Marunong kayong dumedma. Additional messages. And there's a relationship connected with your relationship talaga, guys. Ang reading na to is all aspects eh. Finances, love life, and career. And this is something fear. Alisin mo yung takot at pangamba mo. So, let's see what is the romance angels. Honeymoon. See? Magkakaroon kayo ng time sa isa't isa ng person and there's something very soon. Malapit na. Diba? Additional messages. With an angel spirit guides. And there's an environmentalism. No, meron ditong guys na parang kailangan nyo talaga na unwind. No, there's an environment. Kailangan nyo na mas tahimik at simoy ng hangin, ganon. There's a speaker. No, kumbaga, there's something orasyon. Mag-ingat kayo guys ha, meron dito nag-orasyon. Kasi sumasakit ang ngipin nyo. May nag-orasyon sa inyo dito, sumasakit ang ngipin nyo. Additional messages for Archangel Raphael. And have faith. Kailangan mo magtiwala dito. And there's an expect of miracles. So see, may himala dito, magtiwala ka lang sa ating angel spirit. Baka sumasakit yung ngipin nyo, matagal na ha. Magpatingin kayo sa sa dentist. Kung hindi pa rin nawawala, oh my God, may spiritual problem ka. And there's a something messenger. See, something, a message for you ng ating angel spirit na there's a keep yourself balanced, no? For Jesus' loving quote said, pray always. So, kailangan mo magdasal ng palagi, no? Kailangan mo ng devotion, pondo, para nang sa ganon, palakasin ng spiritual, no? Para nang sa ganon na makapag-create ka ng protection sa sarili mo. What is an angel's number? Angel's number represent a 3334 support. No, sinusuportan ka ng ating angel spirit. Seeing this angel's number, 333 is a sign that it's time to focus inward, work on your skills, discover your talent, and use your imagination, and list your inner artist. Doing so will boost your self-esteem and sense of competence. It does wonders your sense of purpose. It contributes to your community. So see, patalasin mo yung kaisipan mo, gamitin mo yung kakayahan at kaalaman mo para makatulong sa kapwa at sa paligid mo. No? At yung mga bagay na yung makakatulong din sa sarili mo para matuklasan mo ang totoong nilalaman ng nasa paligid mo kung ano yung makakatulong sa iyo sa hinaharap. No? Makakatulong sa iyo sa pag-abot ng mga pangarap mo. So let's see what is the messages of life. Simplicity and searching within. So unahin natin yung simplicity. Today, I choose to simplify my life. As I do so, my burdens lighten. I release my ego's need to understand, to prove, and to control. Instead, I undertake every task with an open, humble heart. Seeing through the eyes of a child, I discover life in all its wonder. And simplicity as a complication and chaos of the mind fall away. I remember I am one with the light. So see, alam mo sa sarili mo na kasama mo, no? At kayakap mo dito ang ating Panginoon sa lahat ng nangyayari sa buhay mo. Kailangan mo lang maging mabuti sa lahat ng eksena kahit naging masama sila sa iyo. And there's a searching within. What I see outside myself is simply a mirror of my inner self. Today, I empower myself by looking past outer conditions and searching within of the source of difficulty in my life. My inner wisdom will always help me face life challenges. It provides my best answer and my greatest healing. As I study myself, I am transformed. Ito yung pagmulat sa sarili mo na lahat ng mga bagay, lahat na nangyayari sa buhay mo ay may dahilan at may ibig sabihin. Na unti-unti kang mababago at unti-unti mag-iiba lahat ng mga kaganapan sa buhay mo. May aalisin, may madadagdag at may babaguhin at may mag-iiba. So, yun yung kailangan mong tandaan na marunong ka tumanggap ng mga pagbabago, marunong ka tumanggap ng pagkakaiba. So, sinasabi sa'yo dito, babaguhin ang sistema na ginagalawan mo, magmumula yan sa'yo. So, ito yung panahon at pagkakataon para anihin mo lahat ng mga bagay na pinaghirapan mo. No, guys, this is a monthly gabay for the month of November 2024. At 2024 for the sign of
Sagittarius. So, Sagi, maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate, kundi lamang po makaka-relate sa inyo, and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. And because maraming salamat po sa mga walang sampung supporter sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, lig-lig, nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo at maraming salamat po and see you in the next video. Bye-bye and babush!